Kasi minsan isip ko, hindi naman ako salbahe sa magulang ko eh, kung bakit kailangan ko pagdaanan ito eh. Pag ako na mag-isa, naisip ko lahat ng yun. Sabi ko na lang, lintik na buhay ito. Sorry mo. Ako naman po talaga yung may mali kasi ginagabayan mo naman po kami kahit malayo pa. Lintik ka talaga eh. Alam mo, wala ko ibang minahal kung hindi ikaw. Minahal kita, nasikaso kita, inintindi kita. Kinalimutan ko yung sarili ko. Dahil wala naman ako ibang minahal kung hindi ikaw. Lahat yung ginawa ko, nagbulag-bulagan ako, nagbingi-bingihan ako. Wag lang maranasan ng mga anak natin na maging broken family. Kaya ikaw, Carlo, umayos ka nang hindi ka makulong. Kasi bata pa yung anak ko, 15 anyos lang. May batas tayo ngayon na pwede kang makulong sa ginawa mo. Sa mga nag-comment po para po doon sa sitwasyon po ng anak ko. Nagpapasalamat po ako sa pag-aalala po ninyo, sa pagiging concern po ninyo sa anak ko at sa sitwasyon nila. Salamat po doon. Alam niyo po kasi, naisipan ko na rin naman po yun, kausapin yung anak ko at saka si Carlo na mag-ano muna po sila, maghiwalay lang muna sila. Kaya lang, iniisip ko rin naman po na hindi naman po na may iwasan na maano yung isip ng anak ko. Pag pinaghiwalay po kasi sila, hindi po mapapalagay yung isip ng anak ko. Kasi maghiwalay sila, tapos iisipin po niya yung kalagayan niya, sitwasyon niya. Sa halip na yung magiging focus na yung sa anak nila, yung sitwasyon nila, madami pa po siyang iisipin. Kaya yung ano ko na lang po sa kanila, maggabayan na lang po sila sa mga desisyon po nila sa buhay. Kasi wala naman po akong magagawa na kasi nagmamahalan naman po sila. Nagkausap din po kami ng anak ko na ayaw po nila na maging broken family. Sisikapin po nila na magbuo sila. Kahit na hindi po buo yung pamilya namin, maging buo po sila at i-guide ko po sila sa abot ng aking makakaya na maging buo yung pamilya nila. Huwag lang po na mangyari na maranasan na maging anak nila yung naranasan po nila sa amin. Sa mga concern, maraming salamat po sa mga mga fans, mga ka-business, ganun po, ka-business family, ganun po. Pasalamat po sa lahat po ng concern. Sana matulungan niyo rin po ako, magabayan din po yung mga anak ko sa kanilang sitwasyon. Yun lang po ang magagawa ko po para sa kanila. Magwalay po kami ni Carlo. Ginusto rin po naman namin yun, kaya paninindigan po namin. Gusto ko rin po makita na pagka-panganak ko, nandun po siya. Ayoko po mawawalan ng tatay yung magiging anak ko. Mahal ko rin po si Carlo, kaya ayoko po. Paninindigan na lang po namin hanggang sa maging mabuti. Ayoko po kasi na broken family. Ayoko po magkaya kay mama sa kahit sino. Magiging kawawa lang po rin yung anak ko pag maging ganun. Sigurado ka ba talaga na mahal mo si Carlo? Po.
hindi ko na magagawa na paghiwalayin kayo kasi ayoko rin na na gaya na sinabi mo na maranasan ng anak mo na walang tatay, hindi buo yung pamilya. Ayoko rin na maranasan niya yun kasi alam niyo yung sakit na nararamdaman kapag ganun. Yung sa akin na lang, sikapin nyo na maging maayos yung pamilya nyo, maayos yung buhay nyo, mapalaki nyo yung baby nyo ng maayos. At saka wag muna ninyong isipan na masundan, isipin nyo na muna yung kinabukasan niya na makapagtapos siya sa pag-aaral din. Yung kinabukasan din na maging anak ninyo, isipin nyo na. Nandito lang din naman ako na anda rin naman na gabayan kayo sa abot ng aking makakaya. Tas, yung magabayan kayo na kung anong dapat ninyong gawin, yung tinuturo ko sa iyo na paghahanap buhay, magluluto, yun din makakatulong din yun sa iyo. Kasi magiging nyo yan magiging anak buhay nyo rin paunti-unti kahit maliit ng pag walang trabaho si Toto, yung mayroon ka magagawa para naman sa pamilya mo. Ganon, magtutulungan kayo sa hanap buhay. Ako naman, sisikap din ako para sa mga kapatid mo na kahit na nahirapan ako, kahit nasaktan ako sa nangyari sa inyo, kahit hanggang ngayon, di pa naman yun ganon kadali para matanggap kasi syempre, mahal kita Hindi ko inisip na ganun na mangyayari. Kaya lang wala na ako magagawa kasi nandyan na yung tayong magagawa ko na lang tanggapin, intindihin, unawain. Yun na lang ang magagawa ko. Tapos gabayan kayo na mapaayos yung magiging buhay ninyo. Na kahit mga bata pa kayo na pag sumikapan nyo na kaya ninyo magkaroon ng maayos na buhay. Matutuwa ako, masaya ako kapag nakita ko yung ganun sitwasyon ninyo. Yun lang yun sa akin. Sa makapag-aral ka rin, pag nakaraos ka, ngayon, pa-module-module, sa susunod, pasok mo na talaga. These days na lang muna. Ayos na. Magkaroon na rin ng maayos na trabaho si Carlo para hindi kayo mahirapan. Mga pangailangan nyo, maano nyo na rin. Magsikap ka rin ha. Ako yung humingi ako ng sorry sa'yo kasi na yung alam ko naman na may mga pagkukulang din ako sa'yo kasi sa dami ng mga iniisip ko, sa mga problema ko, humingi ako ng tawag sa'yo na hindi kita nagabayan ng maayos kasi sa totoo lang na ramdam ko naman yung kahit hindi ka magsalita kahit ako naman na ko yun na alam ko sa sarili ko, binabaliwala ko lang kasi kapag iniisip ko yun, nasasaktan ako. Ayaw ko rin na ipakita sa inyo. Totoo. Aminado naman ako sa sarili ko na may pagkukulang din naman ako sa iyo. Kaya lang, alam mo naman yung naging sitwasyon ko. Kailangan kong maghanap buhay, tapos mag-alaga ng mga kapatid mo, maliit pa. Tsaka alam mo naman yung bunso mong kapatid, si Jeros, na pag nasasaktan yon, pag umiiyak na matay, kaya doon na naging focus ko sa kanya, na hindi siya umiyak. Yung naging, doon ako na-focus sa maliit na yon. Kaya ko naman na masakit talaga sa akin na hindi kita nagabayan ng ayos.
Sana mapatawad mo ako. Ah, Sorry din mo kasi imbis na tulungan kita na yung problema pa ako. Maraming napaya ka tuloy sa mga tao dahil sa akin. Pero sisikapin kong makatapos mo. Susuklihan ko lahat. Susuklihan ko lahat na. Ngayon na ano ko kasi pagka nakikita kita na ganyan na sitwasyon mo, nasaktan ako. Tapos yung mga kapatid mo, minsan ang totoo, nalulutang na talaga ako kasi kung paano ko pa ako kikilos, paano pa ako gagalaw, ang iniisip ko na lang kasi yung baka mangyari ulit yung sa mga kapatid mo. Parang na ano na yung utak ko, parang pinanghinaan na ako ng loob. Pero dadasal na lang ako. Minsan nasasabi ko, parang unfair naman kasi hindi ko alam kung ano nangyayari, kung bakit mangyari sa akin lahat ito. Kasi minsan isip ko, hindi naman ako salbahe sa magulang ko kung bakit kailangan ko pagdaanan ito Na, pag ako na mag-isa, naisip ko lahat ng yun. Sabi ko na lang, lintik na buhay ito. Bakit kailangan maging ganito, naging kasalanan ko, hindi ko maiwasan na hindi magsalita ng gano'n, pero yun ang totoo talaga. Nakakapagsalita talaga ako ng lintik na buhay yan. Kung ano ba naman naging kasalanan ko, sa tingin ko naman, hindi naman ganun kabigat para pagdaanan ko lahat ng ito. Pero, sanampal na kasi hindi pinababayaan ng Diyos na magtanim ako ng galit, magano sa inyo. Humingi pa rin ako ng gabay sa Panginoon na tulungan niya ako na magabayan kayo ng tama, na maging malakas ako, maging matatag ako, maging matapang kasi meron pang maliliit na kapatid mo na kailangan pa nila ako. Na yung sa akin lang din naman na tuparin mo yung gusto ko na magsusumikap ka. Ano gusto ko mangyari para makaluwag-luwag na rin naman ako sa pagkaramdam na kahit ganyan ang pinagdaanan mo, na makita ko na okay kayo, yung masaya kayo, makita ko masaya na rin ako. Sikapin ko rin na maging okay yung mga kapatid mo, na kahit mahirapan ako magandang buhay, tapos iniisip ko rin yung mga iba kong kapatid sa dami ng mga na problema. Diyan naalala ko rin yung kapatid mo sa nabutas, yung kayo dito. Kaya minsan nagsiselos na siya na, mama, pag pumunta ka dito, saglit lang, uwi ka na agad. Mama, samahan mo muna kami kahit isang araw, 2 araw, pakasara. Ganon. Kaya, kahit na ganitong sitwasyon natin, sinisikap ko pa rin na mapunan ko yung mga pagmamahal ko sa inyo, may paramdam ko sa mga ate mo, sa inyo. Kaya minsan nabibisi na ako. Kaya sorry sa anak kung akong may mga pagkukulang sa inyo, ha? Sorry mo. Ako naman po talaga yung may mali kasi ginagabayan mo naman po kami. Kahit malayo ka, kahit nasa Samar kami, kahit nandito ka sa Manila, nagtitext ka, kinakamusta mo kami lagi, kahit walang-wala ka na, nagpapadala ka pa rin para sa amin. Ako po talaga may mali kasi nagawa ko po ito sa'yo. Papatunayan ko na lang po na kaya ko. Tapos, pag makapagtapos ako pangako, susuklihan ko po lahat ng sakripisyo niyo. Sabi mo kay Papa kasi nagawa ko to. Nanginayang din siya kasi
nagpapadala rin siya para sa akin. Lahat ng hinihingi ko naman na bibigay niya. Pero yung attention wala rin eh. Nabibigay niya yung mga material na bagay. Pero yung attention niya sa atin wala. Nagsusuri pa rin ako kasi alam ko naman na hindi na tayo magiging buo. Pero may respeto pa rin ako kay Papa. Mahal ko pa rin siya bilang papa ko. Sorry din ako sa kanya. Papatunayan ko rin kay Papa na kaya ko. Kahit ngayon galit siya sa akin, papatunayan ko yun. Sorry rin po kasi alam ko naman po binigay niyo lahat sa akin eh. Lahat po ng hiningi ko sa inyo, binibigay niyo sa akin. Kaso po kulang pa rin po yung attention tsaka pagmamahal. Kasi sa iba niya nabibigay. Di naman po sa akin importante yung mga material na bagay eh. Gusto ko po yung buo tayo. Namimiss ko pa rin yung dati. Alam ko po galit kayo sa akin dahil nangyari to. Kasi binigay niyo lahat ng kailangan ko pero napapatunayan ko po na kaya ko. Nagsasorry po ako kasi hindi ko nakapangako sa inyo na makakapagtapos ako. Pero tutuloy ko naman po yun kahit nagkaganito ako eh. Papatunayan ko pa rin po. Nararespeto ko pa rin po kayo bilang papa ko. Kasi kayo po yung kinasangkapan para maging tao ako. Ginagalang ko pa rin po kayo kasi papa ko kayo. Pangako po, papatunayan ko na kaya ko po. Kahit alam ko po na hindi niyo ako matanggap, papatunayan ko po. Nintik naman kasi yung yung asawa ko eh. Kung hindi lang sana siya nagloko, kung natuto lang sana siyang makontento sa kung anong mayroon siya, kung ano yung binigay ng Panginoon sa kanya, hindi sana magiging ganito yung anak namin, hindi sana magiging ganito yung buhay namin. Hindi sana mararanasan ng mga anak ko na maging broken family kasi hindi sa panaginip ko nung dalaga pa ako hanggang hindi ko inisip na mangyayari yon. Pero hindi maiwasan lang yan. Nandiyan na ko lang talaga na talaga ako sa kanya. Naiinis talaga ako kasi dahil masakit na hindi dapat mangyayari to kung nandyan siya para may katuwang sa pag-aalaga ng mga anak na magabayan ng tama. Hindi yung sarili lang niya ang iniisip niya eh. Hindi naman kasi ganun ang dapat na pamilya eh. Ang pamilya kasi na gusto ko lang, simple lang. Yung magabayan ng mga anak, mabigyan pangangailangan sa abot ng kaya, at magabayan ng tama. Kasi ako hindi ko na yung sarili ko, kasi pang alam ko sa sarili ko, pagpasok ng buhay pamilya, kailangan
ang buhay mo nung dalaga ka, patalikuran mo kasi ang pagpasok ng buhay pamilya, iba na. Pamilya na nga harapin mo, asikasuhin mo, intindihan mo. At ang bagong buhay na paggabay sa mga anak. Pero siya hindi eh. Sarili lang po talaga niya. Nagbibigay siya. Kung alam mo, ade, kung nandito ka lang sana, kasama ka lang namin ng mga anak mo, hindi sana mangyayari ito eh. Magagabayan sana natin ng maayos yung mga anak natin eh. Hindi dapat sila makakapag-asawa ng maaga eh. Yung panganay natin nag-asawa maaga, pangalawa ganun din. Ilang beses na silang humingi ng nakiusap sa'yo na mag-ayos ka, magbago ka para maging maayos yung buhay ng mga kapatid nila na hindi na nila maranasan masaktan na ganun. Pero nung ginawa mo, ako sinisikap ko na maging mabuti para sa kanila, pero ikaw wala na. Ibibigay mo nga yung pera na inano mo, nag-aabot ka ng pera pambili ng kailangan nila, pambili ng damit, mga ano dyan, pangkain. Hanggang doon lang kaya mong ibigay eh. Pero yung hinihiling nila sa'yo na magbago ka, tapos yung pag-aasikaso mo noon, hinihiling nila yun sa'yo pero hindi mo yung ginawa. Nakiusap ako sa'yo, nagmakaawa, nagpakumbaba ako dahil kailangan. Kahit galit ako, nagpakababa ako. Pero anong ginawa mo? Sinabihan mo lang kami na maging practical. Maging masaya kami para sa'yo. Hindi para tuloy na kami tuloy ang naging ano nun. Naging, parang nagtulak pa kami sa'yo nun. Yung akin lang naman, sana hindi mangyayari ito. Hindi naman kita hindi mangyayari ito sa mga anak natin eh. Kung nandyan ka lang, kung naging matatag ka lang para sa pamilya. Pinahalagaan mo sana kami, hindi mangyayari ang lahat na ito. 15 years old lang to nag-asawa. Kasi dapat nandito ka, katuwang kita sa pag-aalaga sa kanila. Kahit nung maliliit pa mga yan. Anong sinasabi mo sa akin? Kaya na nilang kumilos, matutulungan ka na nila. Pinaubaya mo na sa amin ang lahat ng mga gagawin. Ang ano nga ng buhay mo kasi, pinag-iigib ka pa namin. Kailangan mo nandyan na. Pero ang pakiusap namin, pakiusap ko, hindi mo ginawa. Mas pinili mo yung para sa sarili mo. Kaya nagagalit talaga ako dahil masakit din talaga yung nangyari. Lahat ng yan, ako, kung alam mo lang talaga, yung mga pera na yan, mga gamit, yung mga material na bagay, hindi namin kailangan yan. Isaksak mo yan sa baga mo, kung nasag ka man yan, marinig mo yan o ano. Kasi ang kailangan namin, ang kailangan ko, ang katuwang, kailangan ng mga anak mo yung gabay, dalawa tayo dapat na magagabay sa kanila. Hindi mangyayari to kung nandyan ka, nakinig ka lang hanggat may pagkakataon, hindi aabot to. Pero wala, hindi mo kami pinakinggan eh. Hanggang ngayon, ilang taon na. Mula nung grade 1, tsaka grade 2 yung pangalawa, yung panganay ko grade 2, pangalawa ko grade 1, hanggang ngayon nakikiusap sila pero hindi mo pinakinggan. Kaya, sana lang makapag-isip-isip ka pa habang may pagkakataon ka pa. Di kami sisikapin ko na magabayan ng mga anak ko kahit nahirapan ako. Sisikapin ko na maging mabuting magulang. No, bahala ka na sa buhay mo. Gawin mo kung anong gusto mo pasaya sa'yo. Kasi wala na eh, nagkapag-asawa na eh. Naging ganito, nangyari na. Magpakasaya ka na lang.
kung hindi mo kayang magbago. Ito masasabi ko sa'yo. Kasi alam mo, ako kahit paano may takot pa naman ako sa Diyos. Wala naman taong perfecto eh. Pero ito lang yung tandaan mo. Tayo, ginawa ng Diyos para maging ano sa pamilya natin. Yung sa akin lang naman, tandaan mo to na kahit ano yung mga ginawa mo, mag-ano rin, yung mga ginawa mo, pagbabayaran mo rin yun kasi inano mo yan eh, ginawa mo yan eh. May kaparusahan yan mula sa taas. Yung sinasabi nila na kakarmahin ka daw kapag may ginawa kang masama sa iyong kapwa. Pero ginawa mo yan eh. Sana kung may pagkakataon magbago ka. Kasi kapag tayo nawala na, hindi na tayo makakapagsisi. Hanggat nabubuhay pa tayo, may karapatan pa tayo magsisi. Kaya yung akin lang, kahit naman gaano kasakit, kahirap ang mga pinagdaanan namin sa'yo, ano ko pa rin na, kahit hindi na tayo magkabalikan, okay lang. Basta ang akin lang na magbago ka, maging mabuti ka na lang para sa sarili mo. Ayusin mo na lang yung buhay mo. Kaya lang yun talaga, may karma talaga kapag gumawa ka na hindi maganda. Kung kailan darating yun, wala nakakaalam, kundi Diyos lang nakakaalam. Siguro darating yun sa panahong hindi mo inaasahan. Sana, pagdating ng panahon na yun, maisip mo lahat ng ginawa mo at maramdaman mo kung ano ang sakit at hirap na pinagdaanan namin. Lahat ng yun, bumalik sa alaala mo at yun na mag-ano sa'yo na makaramdam ng sakit. Kasi ngayon, tinitiis mo kami. Nagpapakasaya ka eh. Kaya pinaubaya ko na lang sa Diyos yung ginawa mo sa amin. Lintik ka talaga eh. Alam mo, wala ko ibang minahal kung hindi ikaw. Minahal kita, nasikaso kita, inintindi kita. Kinalimutan ko yung sarili ko. Dahil wala naman ako ibang minahal kung hindi ikaw. Lahat yung ginawa ko, nagbulag-bulagan ako, nagbingi-bingihan ako. Wag lang maranasan ng mga anak natin na maging broken family. Dahil ayokong maramdaman yon dahil nakikita ko rin sa iba kung anong pakiramdam nila na ganon. Kaya sinisikap ko na hindi maranasan ng anak natin yon. Pero anong ginawa mo? Inintindi ko lahat. Kahit na mahirap, kahit masakit, pero ginawa ko. Sinikap ko lang, nanindigan ako na kaya ko, sabot na makakaya ko na wag maranasan ng mga anak natin yan. Alam mo talaga, napakawalang iya mo talaga eh. Hindi ka na nag-ayos eh. Wala na nga ako ibang inisip kung hindi ka, mas minahal pa nga kita kaysa sa sarili ko eh. Pero anong ginawa mo? Makasarili ka. Di mo kami inisip. Pag mag-abot ka ng pera, yun lang. Hanggang doon lang. Pero yung pagmamahal na hinahanap ng mga anak mo, wala. Sana yung pwede nga lang eh. Kung di lang ako na ano sa'yo. Dati, ano na talaga kita eh. Pinagbabato na talaga kita ng ano eh. Ng bote. Sa galit ko sa'yo sa ginawa mo eh. Pero sa pagmamahal ko sa mga anak natin, tiniis ko lahat yun. Kahit gaano ko kagalit. Tama na yan na. Tayo na lang po magtutulungan. Kaya natin to. Kaya, ikaw naman, Carlo, ito lang yung masasabi ko sa'yo. Magsumikap ka na maging maayos yung pamilya mo. Huwag mong pababayaan yung anak ko. Marami naman dyan eh, kahit mga bata pa, nagagawa naman nila magsumikap. Magtulungan kayong dalawa. Huwag mo silang pababayaan yung magiging anak ninyo. Maging pamilya mo, ayusin mo. Kasi, kapag hindi ka nag-ayos, hindi ka nagsumikap,
Yung galit ko sa asawa ko, sa totoo lang, baka sa'yo ko maibuntun lahat. Kasi masakit yung ginawa nyo sa akin. Kaya, pag sumikapan mo lang na maayos kayo ng anak ko, huwag mo siyang pababayaan talaga. Panindigan mo na magkaroon ka ng pamilya na maayos, magsumikap kayo sa buhay. Kasi ayokong maranasan na magiging pamilya nyo na ganon. Ikaw yung lalaki, ikaw magpursige. Magsumikap ka. Kasi sinasabihan din naman kita na mag-ayos ka para sa pamilya mo. Kaya ikaw, Carlo, wag na wag mong hihiwalayan ang anak ko nang hindi maging broken family yung pamilya mo. Kasi kapag ginawa mo yan, mananagot ka talaga sa akin. Hindi ko maalam kung ano ang magagawa ko. Bahala na ang Diyos kung ano yung magagawa ko. Pero hindi ko masasabi talaga kung ano yung magagawa ko. Darating na lang yon kapag nangyari yon. Kaya kung ako sa'yo, magsumikap ka talaga na hindi ka maanuhan ng galit ko. Kaya wag na wag mong hiwalayan yung anak ko. Mag-ayos ka. Wala dito si Carlo. Nasa trabaho. Mapapanood naman niya yan pag umuwi siya mamaya. Ikaw, Carlo, narinig mo naman si Mama, di ba? Kaya sana, wag mo kung gagawin yung ginawa ni Papa. Patunayan mo kay Mama, kay Papa na hindi ka ganun. Sana talaga di mo gawin sa amin yun. Sanay naman ako sa hirap eh. Basta kasama ka namin, kasama buo tayong pamilya. Kaya natin lahat ng problema. Kaya wag mong gagawin na lokohin ako or talikuran yung responsibilidad mo sa amin. Kasi ayoko talaga magaya kay Mama at Papa. Naranasan mo rin naman yun, kaya sana wag mo na rin iparanas sa magiging anak natin. Kaya ikaw, Carlo, umayos ka ha? Na hindi ka makulong. Kasi bata pa yung anak ko, 15 anyos lang. May batas tayo ngayon na pwede kang makulong sa ginawa mo. Kaya mag-ayos ka kung ayaw mo na ipakulong kita.